tayo. Ang pinakamasakit, yung ginawa ninyo kay Pastor Kibuloy! Binigyan ka ng lugar, ng oras para maisalita mo ang mga advokasya mo. Pero ano yung ginagawa mo kayo sa Davao? Walang hiya ka talaga! Ito lang sasabihin ko sa'yo, saksi ang pinakamamahal kong Andres Bonifacio. Matapang kami ang maisog, bilang na ang oras mo sa oras na kapag nagmingi-mingihan tayo, siguradong sisisihin na tayo sa mga hukay natin. Nahinayaan natin, makabalik ang Marcos para lang ransakin, walang hiyain ang bayang Pilipinas. Kaya sa lahat, lalo na yung mga respeto sa kabila, hi. Lalo na sa mga pulis, sir, tandaan niyo, nangako kayo sa konstitusyon na protektahan nyo kami. Protektahan nyo ang taong bayan. Hindi! Hindi ang mga nag-uutos sa inyo. Nakunin si Pastor Kibuloy para lamang sa reward na hindi namin malaman bakit napinsan sila. Ang dami na nilang pera. Gusto kayo magnakaw. Isa na lang sa ikatong pagkakataon, humihingi ako ng suporta para ituwid natin ang mali nating mga nagawa. Mali nating ibinoto si Bongbong Marcos, tapos ngayon, past tense na. Dito tayo sa present tense, maisog tayo. Marcos, alis dyan. Maraming salamat. Lumayas ka na. Ayaw wala ng taong bayan. Hindi na natin gusto. Sa Marcos ka. At pagkatandaan mo ko, BBM. Sa palasyo ng Malacanang. Tandaan mo yan. Hanggang sa ulit-tuloy namin. Hanggang sa ulit-tuloy namin. Wala nang Marcos sa politiko ang mamuno. Lalo na, dito, niwelcome namin kayo sa lungsod ng Maynila, sa lungsod kung saan lumaki ang ating bayaning Kat Andres Bonifacio. Saksi siya. Ang laban niya ay laban din natin. Huwag tayo matutulong. Hindi tayo aalis. Sino yung gagawin natin? Ito na! Ang pagkakapong hinihingi natin. Sa mga kaibigan po namin sa KOJC, hinihingi ko po ng kapatawaran ang mga nagagawa ngayon doon sa Davao City. Hinihingi ko namin ng kapatawaran kasi isa po kami sa mga instrumento bakit ginagawa yung BBM dahil kami nagalit sa kanya. Ngayon sasamahan namin kayo ng tulong. Ipagkatakbo namin! Pag natakot na tayo magsalita, nagsisimula na ang diktatorya. Ipinaglaban na natin ang kalayaan natin noong 1986. Hindi natin hahayaan dahil magkakain sa tayong poproteksyonan ang ating kalayaan sa pamamahayag. Walang sino man ang pwedeng sumikil nito. Sisiguraduhin natin, itatama natin ang pagkakamali. Ako ng BBM, nandito na kami. Handa-handa na kami sa gusto kong gawin. Isa lang ako sa namin sabihin sa'yo. Bumaba ka na! Maraming salamat po! Importante bisita po natin. Magsasalita po ang ating retired AFP General. Years ako sa Mindanao. Nakaikot na ako sa aking assignment. Hindi ko na rin masabi kung ano yung mga nagawa namin. Baka magalit kayo sa amin. Ito, ang ginagawa namin ay hindi pag-aabuso. Ang ginagawa namin
ay para sa taong bayan at para sa kapayapaan. Kung kapayapaan ang ating hangad, kailangan ng ating kapulisya. Nandito naman yung iba. Makinig naman kayo. Sundin natin ang tamang pagpahiran ng batas. Dahil kung hindi sa tulong ng armed forces noon, hindi kayo nagiging matinong mga pulis ngayon. Maliban doon sa mga wala subas ng mga pulis. At kilala ninyo yun. Ito rin ang masasabi ko sa aming tagal doon sa Davao. Ang isa lang ang may mention ko. Ito ang nangyari kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ay kilala namin doon. Wala siyang ginawa kundi magmisa, magsabi ng mga kataga na galing sa Biblia. Hindi nga siya nakikipagkaibigan sa mga NPA noon. Kasi kung nakikipagkaibigan siya, magiging target siya namin. So sa 10 taon ko sa Davao, kaya hindi namin nailagay sa Order of Father ang pangalan na ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagmimisa siya sa Agdao. Ang Agdao nung panahon na yon ay tinatawag ni Karagdao. Hindi makapasok ang mga pulis doon. Dahil lang nabansagan na silang mga abusado. Kaya ang nilagay ng armed forces sa Agdao ay ang Philippine Marines under kay Colonel Biason noon. Noong naging acting mayor si Tatay Digong ay sinimulan niya ang tamang pagpapalakad, ang tamang paggobyerno. Ito at ang pinipilit niya ay ang magiging peaceful ang Davao. Sabi niya, sana magiging peaceful ang Davao para magawa ko na ang tama kong trabaho. So nagipagtulungan kami. Merong isang sikreto na ito hindi alam ni Tatay Digong. Siguro kailangan natin ito. Naging marami rin kalaban si Tatay Digong. Maraming kalaban si Tatay Digong sa Davao. Dahil nga, siya ay anti-government. Ang Davao noon ang number 1 na anti-government area sa buong Pilipinas. So, para hindi mapagkamalan na ang armed forces ay may balak na masama kay Tatay Digong. Ang order ni President Marcos Sr. ay bantayan si Tatay Digong para hindi masasabi na ang gobyerno ang mapapasama sa kanya. Hindi ginawa yon ni Marcos Sr. In fact, yung team ko sa Davao ay inatasan ng personal ni President Marcos Sr. na bantayan si Tatay Digong. 2 tao ko ang naka-close in kay Tatay Digong na hindi niya alam. Yun ang trabaho namin doon eh. Magbantay ng tamang pagpapatakbo ng katahimikan. So yun lang po ang ano ko. Dahil sa nangyayari ngayon sa KOGC, hindi ko na masikmura ang ginawa nila na paglamastangan sa mga parishioners ng KOGC. Hostisya! 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 Sa mga kapwa ko Pilipino, nandito ako ngayon, voluntary ako, kahit na ako lang mag-isa. Ayan sir, hindi ko na kailangan tulong pang general kung ayaw nila. Ang nakapanlulungo lang ay hindi ko masikmura ang ginawa ng PNP sa Davao. Na-assign ako ng Davao 1981 hanggang 1991. Bakit kami napunta ng Davao? Nung dumating kami sa Davao, ang pinapatay na PNP ng NPA ay umaabot sa 38 sa isang buwan.
Bakit? Dahil sa abusadong mga sundalo at pulis. Ngayon, kaya ako magsasalita dahil tinulungan namin na maging peaceful ang Davao. Ito ay bago pa maging presidente si Tatay Digong. Ako ang nakakilala kay Tatay Digong nung siya ay blood member pa, human rights lawyer. Kalaban ng dating Tatay ni Bongbong Marcos. Yan ang totoo. Ngunit, nung magkagulo sa Davao from 1981 to 1985, namatay yung isang flag lawyer. Hindi ko na kailangan sabihin, baka magalit si Tatay Digong. Ang pinaghinalaan ay ang armed forces ang pumatay. Kami ang nag-imbestiga. Kinausap namin si Atty. Duterte. Hindi ang armed forces ang pumatay sa kasama niya sa flag. Ang pumatay ay iba. Hindi ko na rin masabi dahil kaibigan ko na yung iba. Ito ang tunay na nangyayari sa Davao. Since that time, gusto namin